Praise Jesus, ha? Ano na. Ah, bless mo, Jesus, si Nikki, si Sister Jessie, si Ate Emily, at si Sister Min. Yung mga may sakit po sa amin, si Brother John, si Brother Egay, ganoon din po si Nanay Lucy. Lahat po na may sakit Okay. sa amin sa Matindi Forest Church, sa community ni Brother Al at ni Sister Karina. Lord, tinataas po namin ang lahat po ng mga may sakit ngayon, no? Amen. Ganon. Amen. Marami pong may sakit, oo. Mabigyan sila ng strength and consolation ni Jesus, no? Amen. Oo, yung brother-in-law ko rin, hindi na makikemotherapy. Kasi sabi ng doktor, baka lalong mamatay maaga. Oo. Kaya siguro, yung pag may nami-meet tayong mga ganyang tao, aside from prayer, mga advice po natin, no? Kailangan nila matulog, kailangan na magwa-vitamins, healthy diet, humanap ng karelyebo kahit paminsan-minsan para maano tayo, maka-relax, no? Maganda yung ginagawa nyo, Sister Jessica, napupunta kayo sa mall. Oo. Although At hindi mo saka, pinagabawal ng doktor, pumunta sa mall iwasan si... natin ang stress. Ano ho, ang sabi lang, dapat naka-face mask, tapos kailangan maglakad-lakad siya talaga. Oo, ganun, oo. Oo. So, Kailangan, ganun po yung oo. Talagang malaking po yan eh. Malaking cross yung may sakit sa atin, no? Tayo mismo o yung mga ah, kasama natin sa bahay, no? Kaya talagang yan, no? Kailangan ng grace at strength, no? Ganun po. Good morning, Ate Edith. Oo, si Brother Alvin, tsaka si Ate Edith, God bless po. Oo. Brother Alvin. Opo, oo. Tagal ako dito sa ano ah. So, we praise God, no? Kung meron po tayong strength, wala po tayong sakit gaanong matindi, pasalamatan natin si Lord, no? Yung mga saints, pag may sakit, nagpapasalamat kay Lord, eh. Naku, malalim na spirituality yun, no? Kahit na may sakit, nagpapasalamat sila kay Lord. Kasi they are joining their sufferings to the sufferings of Jesus, no? Tinalakay na po natin yan before, no? The three purposes of suffering, no? Una, for our purification. Pangalawa, we can unite it to the sufferings of Jesus. At yung ikatlo, it can be offered for the salvation of others, no? Tinalakay po natin noon yun. Pero pag may sakit po tayo, hindi po natin naiisip yun kasi gusto na agad natin gumaling tayo, magkaroon tayo ng comfort, no? Kaya very challenging sa Christian community na we accompany those who are sick. Na kaya yung mga saints nagkapasalamat kahit may sakit. Although sickness is evil, no, in itself, no? Dahil from the very start, ayaw naman ni Lord na magkasakit tayo, no? Pero because of our fallen human nature, no? Pero even in our fallen human nature, ginamit ni Jesus yun for our sanctification, for our salvation, no? Mahirap po tanggapin yun, mahirap, no? Ang basis nun sa Bible, Colossians 1:24, na lagi po natin inuulit-ulit, na sinabi ni St. Paul, I rejoice in my sufferings because in my sufferings, I complete the sufferings of Christ for His body, the church. No? Ayun po yung redemptive suffering na pinag-usapan natin na last time. Mahirap po tanggapin to pag ikaw may sakit mismo, no? Patay, nakakaranas tayo. Ate Emily, no? Kung matagal na ako, marami na ako sakit, no? Talagang, mahirap ang may sakit. Mahirap po, mahirap po. Ganun. Hirap talaga, Bishop. Ganun ako. Mahirap po. Hirap. Oo, Opo. mahirap. Umpisahan na ho natin ang ating Sige po. topic. Sige po. Magandang gabi, magandang umaga po sa lahat. Ngayon po ang maghahatid sa atin ng balita ng Diyos ay si Sister Emily at ang kanyang topic ay A Pure Heart. Sa Tagalog, ano ba yung pure? Puro, busilak, ganun. Busila ko. Oo. Malinis. Oh. Busila ko. Malinis. Malinis. Naku, sino kaya sa atin ang may busilak na puso? Yan, oo. Malalaman natin mamaya. Sister Okay. Emily. Okay. Magandang gabi sa inyong lahat, brothers and sisters and bishop. Matagal ko na-miss ang Christ family kasi medyo ilang months din, hindi naman months, mga ilang Wednesdays din akong hindi naka-attend. Plus, hindi rin ako nakapunta dahil syempre may mga inaasikaso rin Sister Jessica. Pero Sister Jessica, kami nagpapasalamat dahil nalampasan na ni Brother Egay ang operasyon. Kami nagpapasalamat
dininig ang aming mga panalangin para sa kanya. Amen. So Salamat. he is on his way to his full recovery. Amen. Positive kami saan. Praise Jesus, no? Mag-recover. So, napakalinis ng puso ni Brother Ega niya yun. Yan ang may busilak ang puso ngayon. Dahil ang galing sa sakit. Pero hindi naman ibig sabihin kailangan magkasakit tayo para maging busilak ang ating puso. So, umpisahan natin. Kung tatandaan ho ninyo sa Matthew 5 verse 8. Ito pa yung Beatitudes. Matagal na kasi sharing ito o talk. Ito dapat sana naibigay ko noon. Hindi lang matuloy-tuloy dahil marami ko tayong mga balakid na nagiging obstacles. Sabi nga, blessed are the pure in heart, for they shall see God. So yung beatitude na yan speaks directly to see our lives and is a guarantee of our pure happiness. So ibig sabihin, no, marami yan marami yung seven beatitudes yan So parang ito, na-struck ako kaya sabi ko, parang maganda yata yung a pure heart. So malalaman natin ngayon kung meron na tayong pure heart, gaya nga ng sinabi ni Sister Jessica, kung busilak na ang ating mga puso. Pag-uusapan ho natin ngayon yan at nakaready naman ang slides natin, how to have a pure heart. Meron na, Sister Jessica. Apo. Ayan. So, nakalagay dyan kasi kaagad-agad na simulan ko ng pray for a pure heart. Oo, ganun nga yata, pray. So, gusto ko muna simulan ito ng para tayo ay magkaroon ng pure heart. Lalo na ngayon, malapit na. Hindi nga, nasa Lenten season na tayo ngayon. Pag-start na tayo magkaroon ng confession, manalangin na tayo sa Panginoon, hindi na tayo ng tawad at awa para magkaroon tayo ng pure heart. Kasi number 1 ho yan. Kung kailangan natin ng pure heart, kailangan natin tanggapin na hindi natin kaya mag-isa ito. Hindi ko kaya mag-isa to para magkaroon ng pure heart kasi kaya nga na pinag-uusapan natin. Kung magkasala tayo sa isip, sa salita, sa gawa, araw-araw, meron yan. Araw-araw, ina-attack tayo ng ating kaaway kung saan tayo mahina, doon niya tayo ina-atake. So, kailangan muna natin manalangin para magkaroon tayo ng pure heart. Ipag-pray natin yun. Yung number 2, Sister Jessica, brothers and sisters, and Bishop, have faith. Sabi nga rin sa Matthew 17:20 na kung meron tayong kasiglipan lang ng buto ng mustard seed o kasi liit ng munggo ang ating faith, lalaki po yan. Lalaki yan para magkaroon tayo ng malaking faith. Hindi naman ho kailangan, lalo na sa mga beginners, no? Hindi naman ina-expect ng lahat o ni God sa atin ng isang malaking faith talaga. Sometimes it takes time, sometimes kailangan muna natin dumaan sa mga ganitong trials, kailangan muna natin dumaan sa mga ganitong sufferings, mga ganitong pains, para ma-test yung faith natin. And I believe, kasi pinagdaanan na rin siguro natin yan, marami sa atin ang medyo nakagraduate ng konti, di ba, sa linyang yan, na yung faith natin, magmula sa maliit na mustasa, maliit na mustard seed. Tama, mustard, oo. Magmula sa maliit na yon, pwede na natin sabihin ngayon na medyo, salamat Lord, medyo malaki na ang kaaking faith. At yun ay isang bagay na nais kong i-boast ba? Thank you Lord. Thank you sa binigay mong faith sa akin. Kasi dito sa mga trials na to, dito sa mga pains na to, sa mga pagsubok na pinagdaanan ko, dito lumakas yung faith ko. So, maaaring sa atin, meron pang dumadaan sa ganyan, suggest ka, di ba? O nalampasan mo yan. So, ibig sabihin yan, isang malaking faith ang nasa iyo ngayon na nakatanim sa iyong puso. Number 3, sabihin natin, read scriptures every day. Dito po talaga ako ay hinang-hina. Hindi ko ho alam kung bakit. Parang hirap na hirap ako na araw-araw magbabasa ako. Pero ito, sasabihin ko sa inyo,
kailangan everyday nagbabasa tayo ng Bible. Siguro naman, hindi naman kailangan matapos natin ng isang chapter, matapos natin ng isang libro. Siguro sapat na yung meron tayong mga, yung pag nagbabrowse ka, isa kasi pag nagbabrowse ka, napapansin mo, maya-maya gumaganda na yung pakiramdam mo, maya-maya nakakaroon ka na ng desire sa pagbabasa ng Bible. Medyo mahirap sa umpisa, practicein, no? Pero paghihingin natin yung grace, paghihingin natin, Lord, gusto ko magkaroon ng pure heart eh. Gusto ko maramdaman yung mga sinasabi mo sa akin, sa pagsasalita mo sa pagbabasa ko ng scriptures. Gusto kita makilala. Hindi siguro yung number 4, Sister Jessica. You breathe the Spirit. I-ano natin siya, namnamin natin siya habang nandito nga. Actually, sabi nga correct na lang ako ni Bishop mamaya. Ang Holy Spirit, nandito lang naman parati sa puso natin yan eh. Parati yan nakadikit sa atin, nasa sa atin na lang yun. Kung paano tayo magre-reciprocate sa Kanya. Hindi pwedeng yung gusto natin ng masusunod. I-breathe muna na. Parang, di ba, kung tayo ay nag-exercise araw-araw, siguro dapat mag-exercise din tayo ng breathing of the Holy Spirit. Mamaya, yung si Bishop, yung hindi ko masyadong may elaborate, hihingi tayo ng tulong kay Bishop. Okay, so lahat yun na, natin, 1 to 5 na yan. Pero lahat yan maganda kung may kasamang confession. So, ako nakaschedule ko mag-confess sa itong darating na Sunday na to. So, linisin natin yung puso natin. Sabi nga, pag mabango ang bahay natin, mabango yung puso natin. Maganda yung aura. Yung sinasabing aura. Maganda yung ating ambience. Kasi malinis yung puso. Di ba? Pag malinis ang bahay natin, masaya tayo. Tignan mo kung puro tambak yung bahay natin. Puro init ng ulo ang lumalabas natin. So parang ganun din yan. Linisin natin yung puso natin para maganda, manahan ng Panginoon, ang ating banal na Espiritu Santo, magandang manahan sa puso natin. So, siguro pwede na yon yung maiksing yun. Kasi gusto kong pag-usapan natin ngayon, paano naman natin malalaman kung pure ang puso natin. So, medyo mahirap yan. Kasi hindi ko pwede sabihin, pure ang heart ni Sister Jessica. Pure ang heart ni Sister Eddie. Ay, nako, sister, pure din ang heart ko. Hindi ho madaling sabihin, pero tayo lang ang nakakaalam. Diba? Parati nga natin sinasabi, si God lang ang nakakaalam kung anong puso natin. So, wag tayo maging judgmental sa kapwa natin. Dahil hindi ho natin alam na meron pinagdadaanan ng tao, kaya hindi natin nakikita sa kanila, no? Pero, kung pure ang heart mo, number 1, kung pure ang heart mo sa number 1, makikita yung smile mo eh. Bishop, kung pure ang heart mo, makikita sa smile mo. Kasi ang smile, well, pwede nga, no? Sabi nga, na-fake naman daw ang smile. Kasi nga, pag napapakuha tayo ng picture sa selfie, na-fake natin ang smile natin. O sino magsasabi, ang dami kong mga pinopost dyan, pero may dinadala ako. Diba? Kasi kaya natin i-fake yung smile natin. Pero, mas maganda, yung mas kilala natin ang sarili natin, smile. Smile tayo. Kasi pag nakangiti tayo, ay nagagalit ang devil sa atin. Tingnan mo yung taong yan, kahit isang tambak ang problema, nakangiti. Parang tanga. Mga ganun ba, di ba? Eh, huwag natin bibigyan ng kahit konting pagkakataon ang devil makialam sa buhay natin. Number 2, you are not jealous. Yan. Maaaring yan, lahat niyan. You are not jealous. In the past life, sabihin ko, in the past life, maaaring biktima tayo niyan. Ako, biktima ako niyan. You are not jealous. Dapat hindi na tayo jealous ngayon. Iba ang jealous at saka iba ang envy. Kung sinabi natin jealous, yung nagsiselos ka ba? Pagka, ito, number 1, requirement namin ni Sister Jessica to. Walang selosan ha, Sister Jessica, wag ka magsiselos sa akin. At ganun din po ang aking relationship kay Sister Jessica. Hindi ako nagsiselos pag wala siyang time kasi
Alam na natin yun eh, di ba? Alam na natin kasi kine-create na ni God yung magandang heart para sa atin. Pero noon, hindi lang ako matawagan ng anak ko, hindi lang ako ma-text, ma-message. Nalulungkot na ako. O kaya pag sila nag-uusap, o kaya pag meron silang time sa kaibigan nila, tapos walang time sa akin, o di ba lang ako ma-message, masakit. Nakaka-hurt yun. Pero nawala na lahat yun. Nawala. So medyo may check na ako doon sa number 2. Number 3, you are easy to forgive. Ito, alam na ni Bishop to dahil parati natin sinasabi to. Yes, ang sarap. Ang sarap talaga mag-forgive. Isa yan sa mga gusto kong traits o na binigay sa akin ng Panginoon. Sandali ko magpatawad. Pero pag sinabi natin madali tayo magpatawad, it doesn't mean na makakalimutan mo na. Kasi para bang siguro hanggang, lalo na kung medyo mabigat, yung kasalanan ginawa sa iyo, hindi mo pwede sabihin, i-forget ko siya. Pero gaya nga ng sinabi ni Bishop, isa sa mga teachings sa atin na natanggap natin, kapag ka nagpatawad ka na, tapos binabalik-balikan ka pa, inuukil-kil ka pa, devil na yun. Si devil na yun, kasi gusto niya ibalik sa atin yung yung mga bagay na tayo ay nakapagpatawad na. Tapos sisiksik na naman sa isip namin, hindi mo ba alam kung anong ginawa sa inyo? Bigat-bigat ang ginawa sa inyo. Basta-basta ka na lang nagpatawad. Pero alam mo, kapagpatawad ka na yun, di ba? So, kalimutan na natin. Well, yung word na kalimot, parang gas-gas na yung kalimot. Kasi talaga hindi ho natin makakalimutan. Correct me if I'm wrong, pero hindi ko makakalimutan ang mga taong gumawa sa akin ng hindi maganda sa biyahe ko, sa sinasabi natin, journey natin sa buhay. Pero pagdating ng panahon at natuto ko magpatawad, given na yun eh, tapos na, nakapagpatawad ka na, masaya ka na. Babalik tayo sa number 1. Pwede ka nang mag-smile. Ba? Kahit nabungi tayo, pwede na tayong mag-smile kasi pure ang heart natin. Number 4, Sister Jessica, you are helpful to others. Ayan, napaka-helpful niya, Sister Jessica. Dami natin dito na matulungin. Kahit napagod yan, kahit nahirap yan, kahit na gusto niya magpahinga na lang muna, hindi sinamahan niya ako dito para maglabas ng mga slides na yan. Sister Jessica, maraming salamat. So, yung mga ganung bagay ba, no? Ito, tarong natin. Hanggang kailan po ba tayo tutulong? Hanggang kailan? Parang pag kunyari feel mo ina-abuse ka na, merong medyo nasasaktan ka na, kasi medyo inaabuso ka na no? Inaabuso ka na ng mga, hindi mo na nagugustuhan. Uulitin ko. Yung nagbibigay ng hurt sa iyo, yung taong nagbibigay ng nagiging abusive na sa iyo, hindi na siya yun, ginagamit na siya ng devil. Kaya wag tayo magpapadala. Pag tayo ay tumulong sa kapwa natin, sige lang, tulong lang tayo. Maring masakit, lalo na kung tayo ay inaabuso. Pero pag i-offer mo kay Lord, mawawala mapapawi Kaya nga minsan ako tinatanong sa akin, hanggang kailan ka tutulong? Inaabuso ka na, tutulong ka pa rin ba? So parang ang tanging maisasagot ko lang, parang bahala na si Lord. Sabihin natin bahala na si Lord. Pero ayaw ni Lord nang tanga tayo. Kaya kailangan gamitin din natin yung discernment natin, tingin natin yung power ng Holy Spirit para malaman natin, God, Jesus, Holy Spirit, Mama Mary, tama pa ba itong ginagawa ko? Totoo ba to? Ina-abuse na ako? Totoo ba ito na si devil na yung humaharap sa akin na ginagamit yung mga kalaban ko para ako'y mainis at mawala ng gana tumulong sa kapwa. Tanungin natin yan muli sa ating puso mamayang konti para malaman natin at kayo mismo ang makakasagot kung meron na kayong pure heart. Yung kasi sinabi ni Sister Jessica, sino kaya ang qualified para sa pure heart? Mahirap, pero kaya natin i-achieve. Number 6,
You never want bad for somebody. Okay, medyo ano na to. Hindi naman Number natin 5, Sister Ems. Excuse me. Ah, Number 5. yes. Ay, oo nga pala, 5. Sorry. Ano na yung salamin ko. O, number 5, you don't make fun of others. Yan. Yung iba kasi maraming, itong number 5 at saka number 6, parang madali na natin maipaliwanag yan. Hindi ko maano kung paano mo sasabihin, you never make fun of others. Siguro mamaya pwede sa sharing natin, kung kakilala natin, o ano, kasi hindi ko masyadong maintindihan to. Hingi na lang ako ng tulong kay Bishop pagdating sa number 5. Kasi hindi ko naman sasabihin na perfect ako, hindi naman natin sasabihin perfect tayo. Hindi ko alam kung paano ginagamit yung don't make fun of others. Sana magkaroon tayo ng mga examples mamaya. Sige, sister, kaya hakbangan ko yun. Kasi gusto ko na yung number 6. You never want bad for somebody. Parang pareho lang sila, no? Number 5 at saka number 6. Parang pareho lang yan. Ayaw natin ng masama sa kapwa natin. Hanggat pwede natin tulungan natin. Huwag tayo mag-isip ng masama. Well, kung meron man siyang hindi magandang ginagawa sa atin, it's between that person and God na yun. And it's between me and God na rin yun. No? Hindi na, gaya nga na sinabi ko, bago ako nagsimula dito sa talk na ito, hindi ho tayo pwede maging judgmental. Dahil hindi ho natin alam kung anong pinagdadaanan ng bawat isa sa atin para husgahan, para saktan, para makapagsabi ng masakit sa kapwa. So lahat ng yan, maganda siguro kung sasamahan natin ng maganda nga sana Sister Jessie, yung mga kapatid at saka Bishop, hindi ba yung kantang Change My Heart, oh God? Kaya lang hindi nga pwede dito sa atin ng music, no? Pero yung magaling change my heart. Kahit walang tone, si Sister Jessica, nasa music ministry yan. Change my heart, oh God. Parang gano'n. Ganda nun, di ba? Yan. Make it ever true. Pag ako nawawala, minsan kinakanta ko yan. Bumabalik ako sa dati. Ang daming bagay na nahihirapan tayo. Pero kapag tinatawag mo ang Panginoon, lalo na sinasamahan mo ng papuri, at dadagdagan ko pa ng kanta, ay, ang sarap. Ang galing bumalik. Bumabalik ka ulit kung saan ka nandoon. Kasi nasa iyo ng Holy Spirit, empowered na sa iyo niya. Andiyan na siya sa iyo, kaya dapat hindi ka na matakot. At kaya na natin. O, mahirap sabihin, kaya ko. Pag minsan naman, syempre, hindi rin, no? That's the time na kailangan natin tawagin ng Panginoon. That's the time na kailangan natin humingi ng guidance sa Holy Spirit. Kaya sinasabi ko, lahat ng yan, lahat naman nabanggit ko, ng mga una, ano ba yung unang sinabi ko, yung sa Beatitude, yung blessed are the pure in heart, for they shall see God. Pagkatapos, yung mga tao na merong pure heart, yun yung 6. Lahat ho yan nasisira. Bakit? Kasi ba naman, diba, sa mundo natin, sa mundo lahat ng negative, nandito na yata corruption, kahirapan, gutom, pagkakasakit, ano pa, yung mga the dying, the oppressed, yung mga homeless, yung mga street children, yung mga taong walang makain. Meron pa niyan dito sa ibabaw ng mundo. Maaaring hindi lang din dito sa Pilipinas, although meron din dito, marami. Marami sa buong mundo, maraming ganyan. Paano ho natin makikreate ulit ang panibagong puso sa kabila ho ng mga ganyan? Yan yung sinasabi ka na sa flash natin, how to be pure again. Una, letter A, love what God loves. Ano ba ang love what God loves? Ano ba ang gusto ng God? Siyempre, gusto niya yung unconditional ang pagmamahal mo. Gusto niya merong sacrifice. Meron kang sacrifice para makuha mo yung pure. Gusto niya honest ka.
honest ang dila mo, may honest tongue ka, ng hands that help, at humble heart. Yan ang mga gusto ni God. Yan ang mga gusto niya sa atin. Napakahirap talaga ho naman din gawin. Pero sabi nga, kung hihingin natin ang tulong niya, mag-create siya ng panibagong puso para sa atin. Yun nga, number 1, ask God to create a new heart in us. Number 2, be grateful. Wag kang para kasi gusto mo yung malalaking blessing lang eh. Kaya ka namin sa nagde-depress kasi gusto mong magagandang blessing. Di bang sabihin na lang natin yung dumilat ang mata mo. Kasi dami, hindi na nagigising. Sabihin na lang natin yung natapos mo yung trabaho mo sa maghapon. Sabihin na lang natin na meron kang meron kang roof, meron kang bahay. Meron ka naman kahit pa paanong pera na maigagastos mo, pambili ng pagkain mo. Maraming pwedeng ipagpasalamat. Sabi niya, ultimo yung bulaklak na nasa hardin mo, ipagpasalamat mo. Kasi nakakaano ka pa ng sariwang hangin. Kahit sabihin natin, polluted na hangin natin ngayon. Pero, somehow, somewhere, kahit pa paano, nakakalangha pa rin naman tayo ng hangin. Kasi kung hindi na, bako ito, meron na naman ako mga asthma attack. But I praise and thank God. Kasi mga 20 minutes na yata ako nagsasalita. Hindi pa siya umaatake. Maraming salamat po para sa ganda ng kalusugan na yun. Kasi ang hirap po pag umatake na ang ubo. Wala na, tuloy-tuloy na ako. So yun, ano pang kailangan natin gawin? Number 3, basta tayo sa be grateful, no? Pasalamat tayo sa anuman meron sa atin. Ano man, umiyak man tayo, magpasalamat tayo kasi merong purpose kung bakit tayo umiyak. Nalulungkot tayo, magpasalamat tayo. Kasi merong gusto iparating sa atin si Lord. Bakit tayo nalulungkot? Meron o wala, magpasalamat tayo. Yun. So yung number 3, confess and repent. Hindi ko kasi pwedeng, si Bishop, kailangan ko tulong ni Bishop. Hindi naman po pwede confess na lang tayo ng confess. No? Confess. Sa linggo, mako-confess ako ulit. Tapos sa buwan, mako-confess ako ulit. Hindi ho masama yun. Kasi kung gusto natin mag-confess wala namang pipigil sa atin. Kung gusto natin mangumpisal linggo-linggo, wala namang problema. Pero kung ang kino-confess mo naman paulit-ulit lang na pagkakasalang nagawa natin. Father, nagmura po ako. Tapos sa isang linggo, Father, nagmura po ako. Yan, sasagutin ni Bishop yan mamaya. Dahil para mag-guide tayo, para magkaroon tayo ng malinis na puso. And number 4, trust God. Yan ang number 1. Nakikita natin siya, nararamdaman natin siya o hindi. Magtiwala ka. Magtiwala tayo. Ako talagang gustong-gusto ko na yan na-proof ko na yan Yung tiwala ko sa kanya. Well, minsan nagwe-waver, pero mas marami. Kumbaga sa 100%. Hindi natin na sa 80% ako na sana ganun tayo lahat. Ang hirap naman kasi sabi nga, ano ba yun, Bishop? Don't boast about yourself or only boast about God. Pero I can boast kasi ito yung minold ni God sa akin. I can boast kasi ito yung regalo na ibinigay niya sa akin. Sino ba hindi magmamalaki sa magandang regalo na ibinigay ng Panginoon sa akin? And then number 5, Sister Jessica, draw near to God. Sabi ko, kailangan mong manikluhod, magdasal, nagtaimtim. Balik ka sa Kanya. Lumapit ka sa Kanya. Yung iba kasi natatakot na pag nagkasala. Kunyari nagkamali. Natatakot ka sa Kanya Minsan naiisip ko din, no? Kaya ngayon sa mga parents, ngayon sa mga apo ko, parati ko sinasabi, huwag niyo sasabihin matakot sa Diyos. Kasi hindi naman dapat. Bakit yung tuturuan yung mga anak niyo na, oy, matakot kayo kay Jesus, matakot kayo kay God. Parang maliho yung pananaw na gano'n, no? Parang, dapat sabihin mo lang, trust God. Alam niya ang ginagawa mo, pero naiintindihan ka niya. Hindi siya magagalit, balik ka sa Kanya. Hindi siya magagalit, basta nagpe-pray ka.
Pero yung sasabihin mo agad na magagalit ang Diyos sa'yo, parang mali, no? Parang mali yun. So, letter B, to Jessica, control yourself. Doon sa ilalim ng control yourself, ang number one ko doon, kaya letter A doon is practice self-discipline. Ano ho ba yung mga practice self-discipline? Kung meron ho tayong agenda kay God, unahin ho natin yun. Kung meron tayong prayer time sa umaga, araw-araw gawin natin yun. Sabi ko na rin yan noon na-share ko na rin yan noon, na pag sinabi mong may appointment ka kay God ng 10 o'clock, aantayin ka niya roon. Aantayin ka niya. Basta practice mo yung self-discipline mo. Kung meron kang mga sacramentals, kailangan mo mag-rosary ng 9 o'clock. Mag-rosary ako ng 9 o'clock. Huwag ka magkaroon ng mga excuses. Kasi pagka nasa kalagitnaan ka na ng pag-rosary mo, ano na yun eh, para bang ginaguide ka na ng Holy Spirit, nawawala na yung katamaran mo, nawawala na yung pag-iisip mo na tinatamad ka nung una. Kasi ando na yun eh, inaalalayan ka na. Or meron ka mga binabasang prayer book. Gawin mo yun. Araw-araw gawin natin. Huwag natin kakalimutan. Kasi minsan sabi nila, kaya na din ako lalayo, ano? Sabihin ng kapatid ko. Pag pupunta kami ng Columbari, dadalawin ko yung asawa ko, dadalawin ko yung anak ko. Alam mo, nagsasawa ako sa dinadasal mo. Bakit? Paulit-ulit, yung rosary mo, lalabas muna ako. So, naaano ako sa ganun. Pero, siguro kasi, sinasabi ko na lang, siguro kasi, hindi niya naiintindihan. Pero yung power ng Holy Spirit, yung beads, habang hinahawakan mong ganun, habang nagdadasal ka ng ganun, naiiyak ako. Habang dinadaasal ko yun, naaano ko, naluluha ako kasi, ewan ko siguro mababaw lang yung luha. So, practice, letter B, Sister Jessica, practice prioritizing. So, itong A at saka B, hindi ko na ho kasi na-summarize ulit. Hindi ko na na-summarize ulit kasi parang pwede nang pagsamahin yun eh. Practice prioritizing. Hindi ho problema kung tayo ay araw-araw nagluluto kasi talaga na araw-araw tayo nagluluto. Pero kung nagluluto ka ng 10 o'clock, hindi magluto ka ng 10 o'clock, gawin mo ng pagdadasal mo ng alas 9. Kung mo sasabihin, well, kung nakalimutan mo, i-adjust mo lang yung time mo. Basta, pag may promise ka kay Lord, gawin mo. Yun lang yun. Yun. Ngari, rosary time ko is 9 o'clock. Kailangan mag-rosary ako kasi magluluto na ako ng 10 o'clock eh. Diba? Kunyari, magbabasa ako ng Bible. Babasa ako ng 15 minutes. Quarter to 11. Kasi 11, kailangan medyo naka-ready ka na sa pagluluto mo. Yun yung pinaprioritize mo kung ano yung mga unang dapat gawin. Kasi pag nagkasabay-sabay yan, ikaw din ang mahihirapan. Hanggang sa hindi natin nagagawa yung mga gusto nating gawin pang spiritual natin. Yun. Letter C, avoid temptations. No, what with temptations? Ito masyadong elaborate. Masyadong malawak ito eh. Temptation sa wala ka ng budget. Minsan nabibiktima ako dyan. Wala ka ng budget, tapos nandyan si Lazada, nandyan si Shopee, tapos yung mga ganun ba, parang gusto mo ng ganito, gusto mo ng ganyan. Parang pension ko naman eh, di ba ako makabili? Parang, ano ba, Lord, parati na lang ba sa gamot? Parang ganun ba? Minsan nagtatampo ako, hindi naman tampo. Parang naglalamig ako kay Lord, Lord, ano ba? Puro gamot na lang ba? Puro gamot na lang ba yung aking bibilhin? Mabili mo naman ako ng ibang bagay. Pero yun yung, parang yung pinakakabuuan nun, avoid temptations. Para makaiwas tayo sa tukso. Kasi marami ho talaga tayong gusto eh. Gusto natin shopping, gusto natin lumabas, kahit simpleng kape lang, kasama natin ang kaibigan natin. Gusto natin yun eh. Pero kung hindi naman natin kaya, huwag na natin pilitin. Ako ay present ng God. Kasi mga anak ko ang aking nakasama.
Mga apo ko ang nakakasama. So, maaaring sabihin na, parati ka nga lumalabas. Eh. Parati ka nga nakapost yan. Thank you, Lord. Thank you kasi meron akong anak na nililibre ako, binablow out ako. Tapos sa akin manggagaling yun, mahihirap. Tapos yung letter D, si Jessica, letter D, monitor your progress. Siguro bigyan mo ang sarili mo ng 2 weeks, tapos i-monitor mo yun. Lagyan mo ng check, parang graph. Di ba tinuruan tayo ni Bishop noon, meron kang graph, nag-check ka, i-check mo kung ano yung mga na-improve mo na sa buhay mo. I-check mo na, nagkaroon na ba ako ng disiplina? Nagkaroon na ba ako ng priority? Napaprioritize ko na ba si God? Kapag dasal na ba ako ng maayos? Bigyan mo ng check. Kung hindi, huwag mo na lagyan ng check kasi kailangan mo maging honest. Kasi yung gagawin mong graph na yun, para sa sarili mo rin. So, sa letter C, Jessica, be accountable. Bakit natin sinabing be accountable? Letter A, understand your role in the situation. Lahat ng sitwasyon, lahat ng pinagdadaanan natin, magsisimba ka, ano ba role mo para magsimba? Siyempre, ang role mo, magbibigay ka ng papuri, pasasalamat sa Panginoon. Hindi ka pupunta sa simbahan para meron ka pang kachat. Ay, magchat-chat muna ako. Kasi hindi pa naman nagsisimula ang misa eh. Mali ho yun. Mali. Sorry kung may gumagawa pa ng ganun. Sorry kung may gumagawa pa ng ganun. Kasi pag dumating ka sa simbahan, marating kasi ako 15 minutes before, minsan nga 30 minutes before eh. Kasi magdasal ka muna. Kausapin mo muna siya. Nilay-nilay ka muna. Umiyak ka kung gusto mo umiyak. Pero wag naman yung mag-cellphone. Tapos pag-start ng mass ng 10 o'clock, tsaka mo palagay yung off yung cellphone mo. Mali po yun. So, letter B. Be honest with everyone, including yourself. Maging honest ka. Kahit kanino. Kahit sa kapatid mo, kahit sa magulang mo, sa asawa mo, sa kaibigan mo, sa pamangkin mo, sa apo mo, maging honest ka. Kung kailangan mo ng tulong, sabi ka, kailangan ko ng tulong. Yun ay nagiging totoo ka sa sarili mo. Pero, kung ina-abuse mo rin ang kapwa mo, ikaw na rin ang nakakaalam nun. Diba? Wala kasi pwede magsabi na, hindi naman ang hingi ng tulong yan eh. Kaya na niya yan. Minsan nga gusto kong sabihin na, correct me Bishop, no? Para minsan nagkaroon ng creation si God ng isang mayaman, ng isang mahirap. Para yung mayaman, may guide ang mahirap na matulungan siya. Yung mahirap na ito, alam din naman niya kung saan kanino siya lalapit, kung kanino siya hihingi ng tulong. Ang tanging pwede na lang natin ipag-pray para doon sa ating mga nakatataas sa ating mga kapatiran na may kaya nga po at lahat naman tayo meron. I-discern natin. Discern ho natin mabuti. Kailangan pa ba dito ng tulong? Kailangan pa ba niya ng pera? Tanungin ho natin yun sa sarili natin. Kasi naniniwala ako pag pinag-pray natin kay Lord, bibigyan naman niya tayo ng guidance. Sasabihin niya, wait muna. Tingnan muna natin kung ano pa yung mga ibang action. Marami naman. May tutulong pa sa kanya. Ulit, parati ko na lang sasabihin, it's between you and God. It's between you and God. Always. Always. Wala akong pwede magsabi sa atin na ng mga negative. Kung sakali man po patawad na lang. Diba? Tama, hindi tayo ng ano ngayon. Magko-confess tayo. Magko-confess ako sa Sunday, Bishop. Okay, letter B. Ay, di, letter C. Be quick to apologize. Di naman mo siguro masama yun. Parang katulad lang yun nung una eh. Forgive. Pero pagka yung be quick to apologize, kasi nakakasawa rin, masakit din sa tenga yung I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. Hindi ba, Bishop, ang sakit? Di ba si Jessica? At yung aking mga ibang kapatid dyan na nakakinig. Di ba sakit sa tenga yung parati na lang I'm sorry. Parang pakita mo naman na talagang sorry ka. Hindi yung lumalabas lang sa bibig mo na I'm sorry. Pakita mo na talagang
apologetic ka para sasagot ako na I accept your apology. Ganun. Yun ang, para sa akin, yun ang magandang pananaw bilang mga Kristiyano o bilang mga alagad ng ating Panginoon. Letter B, manage your time wisely. Parang kapareho lang din ho yan ng una. Kung may 9 o'clock, may morning prayer ka, may afternoon prayer ka, may evening prayer ka, gawin lang ho natin yun. Kaya nga nang nasabi ko rin noon, Bishop, meron bang over digestion, spiritual indigestion, spiritual indigestion? Parang ikaw na lang nakakaalam nun eh. Sabihin na lang natin na wala naman siguro, kaya lang dapat mo lang i-manage. Yun na nga yun, yung letter B. Manage your time wisely. Tapos letter E, know your limits. Pagka hanggang dito na lang ako, hanggang dito na lang ang pagtulong ko. Kasi medyo mahirap din naman or maaaring nagka-intindihan na kayo ni Lord. Hanggang dito na lang muna ang kaya ko. Pause na muna tayo. Saka na muna yung tulungan system. Pero nandito lang ako. Parati lang ako nandito para ipagdasal kita. Para ipagdasal kung sinong tao ang tutulong sa'yo, kung sinong tao ang gagamitin ni Lord na instrument para gabayan ka. Maaring ako, hindi ko na kaya, pero ipagdadasal ko pa rin na gagamit si Lord at gagamit si Lord ng instrument para tulungan ka. Tapos be open for changes. Letter F. Be open to change. Be open to change. Kasi talaga ito, kung di ba pinag-uusapan natin yung 180 degrees change, kung naramdaman na ho natin yun sa buhay natin, turnabout na ho tayo. Kailangan na natin magbago. Pagka binigyan niya tayo ng bagong puso, nag-create siya ng bagong puso sa atin, tanggapin na natin yun. Kasi, ang sarap eh. Sarap ng pakiramdam. At saka yun nga sinasabi sa akin, closing, basahin ko na itong nabasa ko. To be accountable, you can take responsibility for your actions. So kung meron kang accountable ka sa lahat ng mga bagay, you can take responsibility for your actions. Kahit anong action pa yan, nagawa ninyo, maaring negative, kaya mong dalhin. You can take action responsibly and acknowledge your mistakes. Sabi nga, if you acknowledge your mistakes and learn from them. Nakita ko yan sa Facebook. Acknowledge your mistakes and learn from them. So with that, amen to our Lord God. May God be praised. May God be blessed. May we glorify Him. Salamat, Bishop. Salamat, Sister Jessica. Praise Salamat, Jesus, ha? Brother. Oo. Thank you po, Yun po, Oo. Sister Ems. Bishop. Praise Jesus, ha? Thank you po, Ate Emily, ha? Sa inyo pong sharing, no? Yung mga points nyo, pwede nyo i-type yan. Tapos ilagay nyo sa likod ng inyong aparador, sa likod ng inyong door, sa refrigerator, no? Mga points yan, no? Na pwedeng maging topic sa mga pag nagbigay po tayo ng recollection sa ibang tao, no? Kasi ganyan po tayo pag namumunga na, isinishare na po, no? Kaya ito, kumpleto po to eh. Pwedeng topic to sa buong araw ng ng isang recollection, no? Siguro po nung lagi sinasabi ni Saint Thomas Aquinas, nung for us to have a pure heart, lagi sinasabi ni Saint Thomas Aquinas, desire it, desire it. Naisin mo, gustuhin mo. Kasi tayo po marami tayong desire, no? Marami tayong desire sa buhay natin eh. Pero sabi ni Saint Thomas Aquinas, sana ang nangungunang desire sa atin ay magkaroon tayo ng malinis na puso, pure heart, no? Kasi sinabi po ni Prophet Jeremiah, no? The most treacherous is the human heart. No Yes. one can understand it. Traidor ang puso, sinabi ni Prophet Jeremiah. Who can understand it? Hindi maintindihan. Ito rin yung sinabi ni David sa Psalm 51, no? Siya, may relasyon siya kay Lord. Nakakausap niya si Lord.
Ginagawa niya yung gusto ni Lord. Pero na-commit siya ng murder. Pinapatay Mhm. niya yung asawa ni Bathsheba. Na-commit siya ng adultery. No? May relasyon siya kay Lord, pero ginawa pa rin niya ron. Kaya nga sinabi niya, create in me a pure heart. Nakita niya problema, puso niya, no? Kasi hindi niya dinidesire na maging pure ang kanyang heart, no? At sinagot naman ni Lord yan. Nung sinabi ni Jeremiah, who can understand the heart? Treacherous yan, traitor yan. At yung si David, kahit na may relasyon kay Lord, nakagawa siya ng mortal sins. Sinagot ni God yan sa Romans 5:5. God's love has been poured into our hearts by the Holy Spirit. So ang panlaban sa traidor na puso ay ang Espiritu Santo. At binigay sa atin yan tayo bininyagan nung tayo kinumpilan. Nandoon na yung power. Nung sinabi nga niyo po, no? Breathe after the Spirit. Nandoon na. Kailangan ng renewal. Kaya maganda po nga sa Easter Sunday, meron tayo ng renewal of baptismal vows. No? Do you reject Satan? Do you reject sin? No? Do you believe in God the Father? Do you believe in Jesus Christ? Do you believe in the Holy Spirit? Do you believe in the Catholic Church? No? Nandoon na, binigay na. Maging aware lang tayo, no? Yung lagi niyo po sinasabi, no? Practice it every day. No? May self-discipline eh. Yung kailangan po may effort talaga tayo. No? Kasi sabi ni St. Thomas Aquinas, if you desire it every day, or even the whole day, desire it, no? Create in me a pure heart. Lord, make my heart pure. Maraming songs sa charismatic, di ba? Nakalimutan ko yung maraming songs sa charismatic tungkol na make my heart, make my heart, oh God, parang ganyan, no? Maraming songs sa charismatic, no? Ayun po, you desire it, no? You desire it, no? Uh, of course, dapat wala tayong mortal sin. More of venial sin lang. No? Kasi pag may relasyon tayo kay Lord, we really avoid, no? Sabi niya, temptation, we really avoid mortal sin. No? And we have horror. Yung ano ba, yung ang horror sa Tagalog parang natatakot tayo sa kasalanan. Para sabi ni na Book of Sirach, parang snake yan. Ang kasalanan ay parang snake, natutuklawin ka. Pag ganun ang tingin mo sa kasalanan, sa tukso, iiwas ka. Kasi ang tingin mo yan, snake eh. No, maganda yung Book of Sirach, no, nakalagay sa Old Testament, no? Sin is like a snake. Ahas yan. Papatayin ka yan, tutuklawin ka. Kaya if that is our attitude towards sin, naiiwasan natin na magkasala, lalo-lalo na ang mortal sin. No? Yung mga venial sin, yung mga imperfection natin, because of our fallen human nature, we fall, diba? Bigla mainit ang ulo, o bigla na pasigaw, bigla na pamura, o bigla naging judgmental, o napachismis. Pag hindi malaking chismis yan, venial sin yan. Pero kung napakalaking chismis yan, mali na yan, ano yun, mortal sin na po yun. No? Pero kung mga ano lang, as much possible, no? So, marami, no? At nakikita naman yan, pag may pure heart ka, yung sa facial expression mo, nakikita yan, no? Nabanggit ni ate, naka-smile tayo, naka-smile, o merong peaceful face tayo, maamo, no? We become approachable. Kasi may ibang tao, sa mukha pa lang, ayaw mo lapitan, no? May mga ganyan tao, kung nami-meet nyo may mga ganyan tao, no? Parang antipatiko na, nakikita mo pa lang, ayaw mo lapitan, no? Pero if you have a pure heart, ano yan, nakikita yan, no? Ang sabi nga ni Jesus, by their fruits you shall know them, no? By their fruits you shall know them, no? Kaya maganda po itong Lenten season, no? We go to confession, no? We go to confession, we receive Jesus in the Eucharist, no? Kasi Jesus himself, no? Romans 8, no? 29, no? We become transformed in the image of His Son. A lifetime po yan, nagmamatay tayo, no? Project po natin yan, no? Basta maunti-unti lang yung mga kasalanan natin, no? Of course, yung mga negative mga behavior natin, no? Mainggitin tayo,
hindi tayo mapagpatawad, nagtatanim ng galit, no, mapanghusga. Nababawasan po yan kasi yung power of the Holy Spirit nandoon na. May power na eh. Diba lagi sinasabi sa charismatic renewal, meron na sakit. Nakalagay na rin yung yung kuryente. Kailangan lang i-on, i-switch. And that is the Holy Spirit, no? And we are given that freedom kung isi-switch natin yun o hindi, no? Kaya we pray for that, for that gift, no? Tapos nabanggit niyo po, we become helpful, no? Katangian po yan, no? Ng taong may Espiritu Santo na malinis ang puso, no? Na tumutulong tayo sa kaya natin, no? Yun po nangyayari dito, no? Kaya, ito nagagawa ng Panginoon sa atin, no? What God has done for us, what God has done in us, and what has done through us, no? So we become grateful yung puso natin, no? Ayan po yan, mapapansin nyo sa prayer meeting, isa naging katangian niya, naging grateful ang tao. Kasi usually, pag prayer tayo, nanghihingi lagi. Hingi ng hingi, puro reklamo. Pero mapapansin nyo na lumalago ka sa spiritual life, if you become grateful, you become thankful to the Lord. No, lalo ngayon, no, mahirap ang kabuhayan ng Pilipinas ngayon, no? Can we still thank the Lord yung sa kanyang mga blessings natin, no? Kaya isang sign po yan, no? Draw near to God. Nabanggit niyo po Ate Emily, no? Sabi ito ni St. James sa letter niya. Draw near to God and the devil will fly away from you. Pag malapit ka sa Diyos, takot ang demonyo. So, usually kasi takot ang tao sa demonyo eh. Hindi ka matakot sa demonyo if you have a pure heart. No, mag-sign up the cross ka with a pure heart, tanggal na yan. Meron kang holy water, tanggal na kasi may pure heart ka eh. No, yung pure heart doesn't mean naman na hindi ka nagkakasala. Pero yung kasalanan mo, venial sin. And whenever you commit venial sin, immediately you say, I'm sorry, Lord, I'm sorry. Hindi mo pinapatagal yung venial sin. No? Kaya nga sabi ni St. Augustine, 1 hour, Father, you pray it sincerely, yung 24 hours mong venial sin, wipe out. Or the use of holy water with faith. Yung venial sins mo na, wipe out mo for 24 hours. Or when we pray the rosary, mga venial sins natin, na wala. No? So there are so many ways mawala ang ating venial sin. No? Hindi lang through confession, no? The sacrament of confession. Pero yung mortal sin, through the sacrament of confession. No? Pero yung mga venial sins, maraming ways, no? By praying the Divine Mercy Chaplet, yung ngayon, Station of the Cross, o Bisita de Iglesia, yung venial sin natin. No? Yun lang, maging pasalamat ka kasi nawala na yun. Dinanggalan ni Lord eh. Mga iba kasi, malungkot kasi hindi na, dapat aware ka, may Spirit of the Lord has forgiven you. When God forgives, He forgives 100%. True and true completely. Mahirap paniwala, no? Pero totoo po yan. He forgives us 100%. Kaya nakakangiti ka. Masaya ang Kristiyano. Bakit? Napatawad siya. Hindi mo, Jesus died for my sins. That should give me tremendous joy in my heart. Blessed are the pure in heart. Magpasalamat ka, dahil nilinis ka ni Jesus, no? Kaya nakapasalamat tayo kay Lord, no? Kaya, siguro dito, yung monitor your progress, ito yung practice ng mga Jesuits, or even in our seminary, at twice a day kami nagkaroon ng examination of conscience before lunch. Kung yung nagawa namin, mula umaga hanggang lunch, no? Itong examination of conscience, alam na, mga 3 minutes lang to eh. Tapos bago matulog ka, examination of conscience, Lord, ano yung mga di ko nagawa para sa'yo? O mga 3 minutes lang, then you sleep. No? Ayun lang, ayun siya yung pag-monitor. Examination of conscience, mga 3 minutes lang. It will take you mga 3 minutes, or even 2 minutes, no? Tapos masarap ang tulog mo. Kasi malinis ang ang kaluluwa mo, no? At kung hindi ka na magising, ang next na gising mo niya, sa langit ka na. No? Napakaganda, no? Maganda yung program ng Christian life, eh. Maganda yan, eh. No, hindi yung kasi yung Lent kasi, napofocus natin sa sacrifice. Pero dapat i-focus din natin yung Easter. Kasi ang end ng Lent, Easter yan.
no, magandang buhay, no, kay Lord, no? Eh, sa practical way, when we die, it is the most joyous, sabi ni Saint, no, ni Saint John Vianney, no? Kapag namatay ako sa langit ako, tatanungin ko sarili ko, bakit delay ko ang aking kamatayan? Masyado ako nag-worry sa kamatayan. Yung pala, yung the joy of meeting the Lord forever. Ayun po ang joy ng pure heart, eh. We shall see God, no? Ah, of course, we know our limits, no? Hindi man din demand ni Lord ng kung anong kaya natin, no? Halimbawa tayo, may edad na tayo, may sakit na. Wala, excuse na tayo sa sa fasting, excuse na tayo sa mga abstinence, no? Kasi may edad na ako, may sakit na rin ako, kaya excuse na ako dyan. Huwag mo persay na sarili mo. No? Enough na yung nagpipray ka kay Lord, no? Kasi yung relasyon mo kay Lord, importante ron, eh. Yung relasyon mo sa Kanya na mahal mo siya. Dahil, nadama mo na mahal ka niya. Ayan po spiritual life. Ang spiritual life, kung isusuma nyo, it is a love relationship between you and Jesus. Ayun lang po. Tapos ang examination of conscience, mga sinabi niyo po Ate Emily, tinitignan niyo po to sa bista ng pagmamahal ni Jesus sa iyo at pagmamahal mo sa Kanya. That's all. Kaya lang sinasabi, do you love me more than this? Sinasabi niya kay Peter ba 3 times? No? Peter, do you love me more than this? Mahal mo ba ako? Yes, Lord, I love you. Hanggang sa last, no? Pinakita niya, martyrdom niya, namatay siya para kay Jesus. So, lahat ng ginagawa po natin, no? Napapagod tayo mag-alaga, napapagod tayo may sakit tayo, napapagod tayo sa buhay, napapagod tayo sa mga problema. Lahat po ito pa na-overcome natin by His grace, by the power of the Holy Spirit, ito po ay napapatunay ng ating pagmamahal kay Jesus. I overcome all these things for the love of Jesus. I do all these things for the love of Jesus. I avoid sin for the love of Jesus. I go to confession for the love of Jesus. I receive the Holy Eucharist for the love of Jesus. Everything po for the love of Jesus. There you know that your heart is already pure. When you do everything for Jesus. Itong Bible study natin, I do it for Jesus. Wala ibang motibo, for Jesus lang. Pagpunta ko sa birthday ng classmate ko kahapon sa Antipolo, because of Jesus. Ma-meet ko yung mga classmates ko, may mga edad na, may mga sakit na. For the sake of Jesus lagi. So during this Lent, may opportunity tayo. Lord, do I really love you? And how much do I love you? Kasi you love me with an infinite love. And you have given me the Holy Spirit to love you in return. So when I examine my conscience, ang tanong lang, do I really love you, Jesus? So Jesus is asking us, like Peter, do you love me more than this? Pag alam natin, deep in our heart, that with all our efforts, we do everything. Sa pagkatrabaho natin sa opisina, para mabuhay, may mapakain tayo sa ating mga pamilya. I do it for Jesus. There, your heart is pure. Ganun pa. So, Jesus, tinataas ko po sa iyo, si Sister Nikki, Sister Jessica, si Ate Emily, Sister Min, si Ate Edith, si Sister Pinky, si Sister Kite, si Ate Renita, si Brother Alvin, at lahat po ng Christ Family Prayer Group at yung mga manonood sa amin, makikinig. Yung San Martin de Porres Church, yung community ni Sister, lahat po ng may sakit sa amin. Make our hearts pure. And we shall know that our hearts are pure when we can say that everything we do is for Jesus. I pray for this grace for my brothers and sisters and for their loved ones. May the love and power of the Holy Spirit, which you have given us to the sacrament of baptism, become active and operative in our day-to-day living, giving us joy, giving us peace,
in our relationship with you. This we pray in Jesus' name. Amen. The Lord be with you and with your With your spirit. spirit. May Almighty God bless you with every blessing of heaven and earth in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen. Amen. Yan. Praise Jesus, ha? God Thank you bless. po. God bless, ha? Thank you, Sister Ems. Thank you, brothers and Thank sisters. you. Thank Oo God you. po. bless us. God Praise bless us Jesus, ha? all. Sige, God bless po sa inyong lahat, ha? God bless See po. you God next bless po, week. ha? Oo. Sige, God bless po. Okay. Yes. Okay. God bless po. Thank you. Okay po.